Kailangan talagang magbantay tayo sa pera ng bayan, pera natin, pera ninyo ito. Pinag-uusapan na gastusin ng pamahalaan taon-taon, yung national budget. Alam niyo kung bakit? Ngayon po ayaw lang nilang aminin. Kitang-kita mo naman kung bakit nagkaroon ng deadlock, hindi pagkakasundo ng isang araw sa BICAM ang mga senador at congressman. Dahil dun sa 45 billion pesos na additional na budget na ni-request, hinihiling ng DPWS na hindi naman dapat pagdudahan dahil specific naman ang paggagamitan. Hindi insertion, hindi unprogram, para lang ituloy yung mga programa dapat paglagyan ng pondo. Nasilip ng Malacanang kailangan ng additional 45 billion. Ayon kay Secretary Ben Stison, kailangan yan. At wala yung korupsyon, malinis ang paglalagyan. Pero tinututulan ng mga senador. Kung inyong mapapansin doon sa debate sa BICAM, ang mga senador ang maingay na may halong galit. Ang mga congressman, relax lang. Kaya nga nagulat yung mga congressman, biglang nawala yung meeting mo isang araw. Alam niyo kung bakit? Dahil nga ho sa pork barrel, insertion, or project ng politiko. Ganito kasi, magkaiba yan eh. Ang mga congressman, merong distrito na talagang justify na kailangan nila na magdala ng project sa kailang distrito dahil hinihingi yan, nire-request yan ng kailang mga mamamayang kinakatawan. Ang mga senador po kasi walang distrito. Kaya hindi mo alam kung saan nila dinadala yung mga allocation nila, yung budget na nakalaan sa kanila. Kaya nakita mo, senador, minsan may project sa Mindoro, may project sa Bulacan, may project kung saan-saan. So hindi ho, kung saan lang nilang gusto doon. Hindi katulad ng congressman, district congressman, naka-assign talaga yan doon sa kailang distrito. So parang ginajustify sa proposed budget, taon-taon, kailangan ng congressman, district congressman ng budget para sa project. Ngayon, ang mga senador, ang feeling nila, wala kaming distrito pero nationwide kami. Dapat meron din kami, mas malaki. Ayan. So nagdududa sa aking pong tingin, kaya nagkaroon ng deadlock at kaya ganyang medyo nagigipit na sa oras. Nagdududa yung ibang senador na yung 45 billion request ng DPWS para sa 2026 budget additional ay baka mapunta lang sa mga district congressman o mga project. Kahit na sinabi ng DPWS na hindi doon mapupunta, bahagi lang yan sa kanilang pagsusuri, pag-aaral na kailangan pondo sa susunod na taon. Pero ayaw maniwala. Nagtataasan pa ng boses yung mga senador na member ng BICAM. Ngayon pinapalabas pa nilang wala kaming kasalanan dyan. Hindi kami dapat sinisisi. Ang DPWS ang bigla na lang nagbago ng desisyon. Sabi naman ni Secretary Dizon, pasensya na po. Kailangan ito eh. Ito po yung utos sa akin ng Malacanang, ng gobyerno ng Pangulo eh. Ayusin ang public works, linisin ang public works. Kung anong maganda, yun ang dapat gawin. Kaya yun ang kanyang ginagawa. Planadong-planado ang pagkakagastusan. Pero nakita niya kulang, kaya kailangan dagdagan. Aba, hindi matanggap ng mga senador. Bakit daw sila binigla? Pero alam nyo, kung binigyan lang o pinangakuan, senador, may nahimik ka na. Meron ka namang 500 million project yan eh. Meron kang 1 billion dyan na project para dyan. Palagi ko tatahimik yung mga yan. Hindi ko nila lahat. Kaya sa aking opinion, kaya sila gigil na gigil. Posibleng ang mga district congressman na merong obligasyon sa kanilang distrito ang makinabang sa budget ng public works. Ang mga senador hindi. Kasi nga yung mga senador, under investigation yung iba sa bilang proponent at ng insertion at saka ng flood control scam at infrastructure project. Hindi natin masisisi ang executive department na maghigpit at baguhin kasi yan ang reformang gusto ng Pangulo, political will. Nasasaktan ng mga senador. Ayaw nilang tanggapin. Kaya maging marunong po tayo sa pagbabantay dito. Pera ng bayan, mas mayroong karapatan. Obligasyon ng mamamayan, magsalita, magtanong, at magbantay.
Dahil pera natin ito. Hindi ito pera ng politiko, hindi ito pera ng Malacanang. Pera ito ng mamamayang Pilipino. At dahil dyan, ngayon ang sinasabi nila ay reenacted budget. Ay pananakot yan sa Malacanang. Kasi ayaw ng Malacanang ng reenacted budget. Pero ngayon, magiging panakot ng mga senador, pag nabitin sa oras, hindi na aproban ang budget bagong taon, mapipilitan reenacted. Ay masama po yun. Kasi ang reenacted budget ay walang development sa susunod na taon. Ang gagamiting budget ay itong budget ng 2025. So walang safeguard, walang proteksyon. Lalong madaling nakawin yan, ang abusado. Kasi walang specific na batas na pwedeng basihan para sa paggamit ng pera. Delikado. At saka po bawas at mawawala yung ongoing project or gagawing bagong project pagka reenacted. Walang bagong project. Ganun pong kasama yun. Apekto ang ekonomiya pag walang infrastructure. Kaya ngayon, ang panakot nila, sige, hingin kayo ng dagdag na budget nang wala sa lugar, wala na sa panahon, mag-reenacted tayo. Abay, delikado. Yan po ang ibig sabihin ng reenacted budget. Walang safeguard, walang proteksyon, mas madaling nakawin ng mga abusado. Kaya hindi papayag ang Malacanang ng reenacted. Dahil kasi apektado ang ekonomiya at development. Ganon po yun. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Nasa na ang pangako? Talaga naman, no? Pangakong magpapakulong, maraming huhulihin. Nasaan na? Na mga sangkot sa graft in corruption. Mukhang nauna yung interview. Nauna yung press release. Saan ba, alin ba nauna? Itlog o manok? Parang gano'n na nangyari. Ang ingay before na maghuhuli, magkakaso, politiko ipakukulong bago magpasko. Abay, ilang araw na lang Pasko na. Yung mga na-isyuhan ng warrant of arrest, nagtatagot, hindi pa nahuli, yung iba sumurrender naman. Pero yung malaking politiko katulad ng mga senador, dating senador, incumbent senador, congressman, incumbent at dating congressman, ala pa. Nasa na? Diba? Ombudsman, bilis-bilisan mo. Dahil ang Sandigan Bayan, alam ko naman, naghihintay lang. Pag dumating sa kanilang kaso at may probable cause, kanilang mag-i-issue sila ng warrant of arrest. Kung wala naman hong dagdag na mga kaso na naipapile ang Ombudsman at ICI, DPWH sa Sandigan Bayan, paano magkakaroon ng warrant of arrest? Paano magkaka-arestuhan? Ayun. Kaya ang Pangulo kasi ang nanawagan at nagsabing magkakaroon ng hulihan bagong Pasko. Yan ay base doon sa report na nakakarating sa kanya. Ilang araw na lang, mukhang baka sumabit kayo sa presidente. May problema kayo. Kasi pag sumabit ng Pangulo sa taong bayan, masisisi. At natural, ang sisisihin naman ng Pangulo yung mga taong nagbigay sa kanya ng informasyon at assurance na may makukulong bago magpasko. Pero ganun pa man, ilang araw pa rin naman Huwag tayong mawala ng pag-asa. Malay nyo, ngayon o bukas, biglang magkahulihan. Kailang malabo yun Hanggat walang warrant of arrest, hanggat walang naipapile na kompletong dokumento at ebidensya, hindi mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At walang aarestuhin pagka walang warrant of arrest kasi illegal yan. Hindi naman tayo katulad sa Amerika, walang kaso-kaso. Under investigation pa lang, hinuhuli na, kinukulong na. Dito sa atin, hindi ganon. Ayan.